Mahal namin ni Hijinsing ang isa't isa ng 5 taon. Pero sa mismong araw ng kaarawan ko, Pinili niyang magdiwang para sa assistant niya. Salamat kay Mr. Hinanags. Para samahan ako sa aking kaarawan. Hello, Nathan ka? Nasa Liangfink ako. Kakatapos ko kausapin ang kliyente. Zhao Zhao, huwag mag-alala. Babalik ako ngayon para samahan ka sa kaarawan mo. sige. Ang sinasabi mong boss ay yung bossy sa pagdala ng ibang babae. Sa lugar na para lang sa atin, ang espesyal na hardin ni Tio Jiang na para lang sa mga magkasintahan. Sa loob ng maraming taon, Kami ni Hijinsing, walang imikan, hindi kailanman nagdala ng ibang tao dito para kumain, pero ngayon, sinira niya ang kasunduan na iyon. pasok. Salamat, Tio Jiang. Tio Jiang, ang sarap ng luto mo. Bago magpakasal. Keoke Hijinsing. Ang kasal ko, walang pwesto para sa kahit katiting na dumi. Kung isang araw ay niloko niya ang aming relasyon, sigurado akong hihiwalayan ko siya. Bukod pa dito, bibigyan ko siya ng isang sorpresa na hindi niya makakalimutan habang buhay. Tito Jiang. Menong. Ibalot mo ang ulam na ito para sa akin. Gusto kong ipatikim kay mama ko. Gawin mo na ang sinabi ni Coco. Zhao Zhao Zhao. Pubas. Uncle Jiang, pakipalitan mo ang upuan ko. Yung gamit ng iba. Nakakadiri sa akin. O sige, alisin ko agad itong maduming bagay. Pubas ikaw. Tumahimik ka. Labas. Hizong. Lumabas ka muna. Hijinsing. Hindi mo ba balak magpaliwanag? Zhao Zhao, may problema ba? Pagawin na lang natin pag-usapan, okay? Zhao Zhao. Pakinggan mo, si Coco, empleyado ko lang. Wala kaming kahit ano sa pagitan namin. Ang Corporation, libo-libo ang empleyado. Kada may birthday ang isang empleyado, kailangan mo bang samahan? Naku, Zhao Zhao. Si Kek, mula siya sa single-parent family. Mula bata pa. Wala siyang tatay sa birthday niya. Sabi niya, kamukha ko ang yumang tatay niya. Sinamahan kayo siya sa birthday niya. Pero ngayong araw. Birthday kayo rin. Hindi ko nakalimutan, Zhao Zhao. Tatapusin yung bagay doon at babalik para samahan. Kayo. Ito ang unang beses na pinili mo ang ibang babae kaysa sa akin. Pinili mo ang iba. Huwag mong kalimutan. Bago tayo ikasal, sinabi ko na sa'yo. Zhao Zhao, pwede mo bang pakasalan ako? Ooh. Zhao Zhao. Ako, si Hijinsing, nangangako. Sa buhay na ito, ikaw lang ang babaeng mamahalin ko. Tandaan mo ang sinabi mong iyan ngayon. Hindi kayang tiisin ng kasal ko ang kahit kaunting kasinungalingan. Kung dumating ang araw na maglakas loob kang lokohin ang ating pagsasama, maghihiwalay tayo.
Pagkatapos, bibigyan kita ng isang sorpresa na hindi mo malilimutan. Hindi ko kinalimutan ang mga pangako ko. Ako si Hee Jin Sing, magmamahal ng isang babae sa buhay na ito, ikaw. Tingnan mo ito, regalo para sa kaarawan mo. Zhao Zhao. Magpahinga ka muna. Babalik lang ako sa opisina saglit. Mayati Mayu, sasamahan ulit kita. Sige. Hee Jin Sheng. Ito ang unang beses. Sana, Ito na rin ang huling beses. Salamat sa kompensasyon mo, MRH. Hee Sing, hindi ko akalain na ang pagpapatawad ko. Ang kapalit ay mas nagiging walang pakundangan ka. Dahil binigyan ka ng parangal ng presidente. Ako naman bilang misis ng presidente. Hindi pwedeng kulang. wow Coco, Yang Pulong Sing. ang ganda talaga. Siguradong mahal iyan. Ito ay galing sa Espesyal na ruby, ang bawat karat ay milyon. ang singsing na ito 5 milyon at least. Wow Coco, kakagraduate Montag lang, DIBA? Bakit ang yaman mo? ito BA, ibinigay ito sa akin ng isang tao mismo. Isang tao? Bakit parang ang lapit nyo? Hindi kaya boyfriend mo? Mr. Chi. Yang Singsing and I, Bakit parang kapareho ng kay Emarche? Ang galing na pagkakabaya. Piki ba? Nagsusot ka ng pek. Kunwari pa. Peke man ay pek, kahit kaano ka man ito ipagyabang sa harap ng totoo. Mapapahiya rin ito. Pero kung gusto mo, ibibigay ko na sayo. Tutal, wala namang masyadong halaga. Sabihin mo na lang na paano ko mabibili yan? Kapareho ng alahas ni Boss Chi. Tingnan mo yung yabang niya. Nasa kanya pa talaga ha. Hindi naman peak yan. Galing mismo kay Boss He. Siya ang nagbigay sa akin. Suot PA, yang peketapos ang yabang PA-rin. Anong nangyayari? Anong nangyayari? Boss He. Ito yung personal ninyong regalo mula sa Liancheng, pang birthday ko. Kanina, dumating si Emarchi. Pinilit niyang sabihin na fake ito, pinagtawanan nila ako. Halika. Sumama ka sa akin. Hey Mr. He. Hindi sinasadya ni Emarchi na sadyang targetin ako. Chi Zhao, dahil lang nagbigay ako ng maliit na regalo kay Coco. Inahiya mo siya sa harap ng marami. Ang away mo naman. Pwede ka rin namang magbigay ng regalo sa kanya. Binigyan ko siya ng singsing. Anong mali doon? Dahil kahapon, sa resto ni Ginoong Jiang, inahiya mo siya. Kaya bumili ako ng maliit na regalo para mag-sorry. At aksidenteng parehas sa binigay ko sa'yo. Hindi ko matanggap na ang asawa ko ay nagbibigay sa ibang babae ng kapareho ng sa akin. May pagka-perfectionist ako. Lalo na't ipinagyayabang pa niya, yun kung saan-saan. Pasensya na, Ginoong Chi. Ako ang may kasalanan, hindi dapat ako nagyabang. Regalo iyon ni Ginoong He sa akin. Oh, Coco. Hey Naku. Bad pa naman si Coco. Saka, normal na mag-share ng buhay. Humingi na rin siya ng tawad. Tapos na natin ha? Tapos na.
He Jinsheng. Gusto kong paalisin mo siya. Ano? Huwag kang mag-eskandalo, please. Si Coco ay masipag sa trabaho. Dahil ba sa regalo, kailangan siyang tanggalin. Hindi ito Makadarangin? Siya? Anong karapatan niyang makipag-usap tungkol sa katarungan? Humingi na siya ng tawad. Anong gusto mo pa? Huwag kang masyadong mapang-abuso. At saka, kung talagang tanggalin ko siya, hindi ba't parang pinapatunayan natin ang tsismis tungkol sa atin? Hengako kayo, hindi na ako lalapit o makikipag-ugnayan kay Coco ng pribado. Kalimutan na natin ito. Huwag mo na siyang paginitan. Gano'n nale. He Jinsheng. Ito na ang pangalawang beses. Pumili ka ng iba. Nayon. Bibigyan kita ng leksyon. Hello, HRBA Ito? Ako si Hije. Ipinagutos kong sibakin ang assistant ng chairman. Teng Kiki. Tanggal ka na. Pirmahan mo na, tapos umalis ka na. Tatanggalin ako. Fake it. Iyan ang utos ni Boss Che. Pinik mo ang resumo para matanggap sa Hoshi. Kung di dahil kay Boss Hina pinagtakpan ang issue. Matagal ka nang napatalsik. Kumusta ang nangyari? Ito, General Xu. Tingnan nyo na lang. E Jinxing. Hoy, He Jinsheng. Sinadya mo bang ipahiya ko? DB8 pinag-usapan nating pero polyheme tinanggalasay. Anong ibig sabihin nito? Ikaw ang nagsabi na kalimutan na ang lahat. Hindi ako pumayag. Pinik ni Tangkek ang resume niya, kaya tinanggal ko siya ayon sa patakaran ng kumpanya. May problem ba dun? Maraming empleyado ang inaayos ang resume nila. Bakit SI, Hikilang, ang Ponteria mo, personal at saka, bilang Vice President ng Higroup. Wala kang kaapatang tanggalin ang assistant. Sa susunod, sana'y mag-ingat ka sa ginagawa mo. Tatlong beses na ito. Huwag mo nang ulitin. Kahit bigyan pa kita ng napakaraming pagkakataong pumili. Wala na ring silbi. Ihanda ang kots. Presidenting Chi. Sabi ni Presidenteng hinamatalino at mahusay ako, kaya niya ako ginawang regular. Talagang hindi ko sinasadya. At saka, wala namang kahit ano sa amin ni Presidenteng He. Malinis ang konsensya namin. Naisan asay, He Jinsheng? Sabi ni Presidente Yang Healing Nanjari siya ang di mayos mag-handle. Ngayon pinilit akong dalhin dito. Ayaw paawat, gusto magluto para sa kin. Talagang di mapigilan. Si Hijing ay nagluto para kay Tangkek. Boss Chief, Alam kayo na ang mali kayo. huwag mo akong saktan. Alam kayo ng mali kayo. Huwag mo akong saktan. Chijiao. Chijiao. Ano bang ginagawa mo? Hinabol mo mula sa kumpanya hanggang dito. Paano mo papakawalan si Coco? Coco, Ang lapit-lapit ng tawag mo walang problema. Alam mong ayoko na masyado kayong malapit, pero ginagawa mo pa rin.
Akala mo ba madali akong kausapin? Zhao Qi, kagad-agad humingi ng tawad kay Coco ngayon. Humingi ng tawad? Ito ang tawad ko. Zhao Qi, gusto mo bang kuluyan siyang sirain bago ka maging masaya? Nagkamali ako. Talagang nagkamali ako. Alis na ako. Leo na AKOK bossy. Coco, hindi ikaw ang may kasalanan. Problema na yan. Oyen. Dadalan muna kita, essay. Hindi pa tapos ang bagay na to. Dahil nakalimutan mo ang pangako natin bago ang kasal. Huwag mo kong sisihin. Ipaghanda na lang kita ng sorpresang hinding-hindi mo makakalimutan. Nathan Asai, Hijin Shing, Ma'am, kakarating lang. Kasama ang assistant niya. Pero nagampakla niya. tapos umalis uli. Sabi niya, hanggang Humihingi ng tawad, hinding-hindi siya babalik. Harrington, hindi mo talaga ako binigo. Mas lalo tuloy akong kampante na. Ihanda ang sorpresa para sa'yo. Kamakailan, ang presidente ng A-Group, Harrington, at ang assistant niya. ay dumalo sa malaking business skala. Nakipagkita siya sa mga financial tecons para sa paghahanda ng pakikipag-partner sa Four Seasons Group. Gayong buwan. Hindi umuwi si Harrington. Pero nasaan siya? At sino ang kasama niya? Kitang-kita ng buong mundo. Ang gaa talaga nilang tingnan. Parang talagang bagay na bagay sila. Oy, may victory party mamaya. Para I celebrate partnership in Four Seasons Group at shareholders at tiyama magulang ko pupunta. Wallop Hang Partnership. Nagpa-party na agad. Hijin Sheng. Masyado kang nagmamadali. Kukunin KOSI Coco. Kimana ka nalang mag-isa. Hijing Seng. Dahil di ka na nagpapanggap. Ang sorpresa na hinanda ko para sa'yo. Hindi ko na itatago. Tatlong beses na. Wala nang pagkakataon. Palm na. Hijin Sheng. Ito si Ginanghe. Ang ganda ng aura niya. Nga, at maganda pa siya talaga. Zhao, dumating ka rin sa wakas. Nathan Asai, Bakit hindi siya sumama rito? hindi ako sinamahan.
Eh syempre, sinamahan ang iba. Ala. Anong nangyari? Sino namang Tom Casamani e General Manager? Tay. Nay. Hindi siya parte ng nasa taas ng pamilya ho? Karapat-dapat ba talaga siyang nandito sa handaan natin? Siya as I Tangkok, siya ang pinili ni Hijinsing na maging personal niyang assistant. Isang buwan na at hindi na umuwi si Hijinsing sa bahay. Palagi siyang nasa tabi ni Coco. Walang sablay, palaging magkasama. Huwag maunang magreklamo na parang si Coco ay assistant ko. At saka, ikaw ang paulit-ulit na ng asar sa kanya. Kaya binigyan lang kita ng konting leksyon. Coco. Sa harap ni na mama at papa, ang lapit mo magsalita. Ay, Chi Zhao. Anito sina mama at papa. Emo siguro na malamig ang samahan ni DBA. Ganito nale. Basta huminji kaing sorry kay Coco. Patatawarin na kita. hindi ko pwedeng hingin ng tawad ang babae na halos naging kalaguyo na asawa ko. Pero ang relasyon natin, hindi dapat manatiling ganito kasalimot. Kaya, mag-divorce na tayo. Ano? Divorce? Anong nangyayari? MR He at MR Chai, sweetest sa grupo, paano nauwi sa ganito? Anong sinabi mo? Sinasabi ko, mag-divorce tayo. Hindi mo ba naiintindihan? Zhao Zhao. Bakit biglang gusto mo ng divorce? Zhao, kung may nangyaring masama, sabihin mo kay mama. Si mama ang magtatanggol sa... Chi Zhao. Paano ka naging ganito? Dahil BA kay Coco? Gusto mo ubang makipag-divorce sa akin? Sinabi ko na, malinis kami. Boss at empleyado lang ang relasyon namin. Alam kayo, pero kumpara sa pisikal na pagkakasala, mas nakakadiri sa akin ang espiritual na mas lalo akong nasusuka. Anong beses? Sa pagitan ng kaarawan ko at kaarawan niya, siya ang pinili mo. Ikalawang beses. Sa pagitan na hiling ko at trabaho niya, siya ang pinili mo. Ikatlong beses. Pinili mo siya kaysa sa akin. Hector, binigyan kita ng 3 pagkakataon. Pero lagi mo siyang pinipili. Ang ganitong kasal. Walang saysay talaga. Mag-divorce na tayo. Ibibigay ko na ang lugar para sa Hindi maaring kahit magamali ako sandal. Hindi kayo nagkasala. DB, ikaw ang official kong asawa. Hindi ako makikipag-divorce. Wag mong sirain, may laman pa sa likod. Hindi mo ka tinitingnan. Ultrasound. Buntis ng 2 linggo. Zhao Zhao ikaw. Is ka. Zhao, buntis ka na nga. Zhao Zhao, alaga bang dinadala mo na ang ating anak? Walang hiya ka. Buntis si Zhao Zhao. Ngunit ikaw, Malandi ka. papatayin kita. Cute ka. Ha? Tanjang Kiaoke Jiangxing, Mayu na tao. Pero bakit ang dami niyang Tama NGA. Tika lang, Chief Chi. Nakalagay dito. 2 linggo ka palang buntis. At DBA nitong buwan. AKO nakasama NI Mr. He. Paano mo nagawa? Huwag sabihin, pek itong ultrasound report. Este, ikaw na isang vice president. Hindi kailangang gumamit ng ganitong paraan para pahirapan ang isang bagong graduate na tulad ko. Oh. Kaya fake talaga itong ultrasound report. Chi Zhao. Isa kang anak ng isang mayamang pamilya. Bakit mo ibababa ang sarili mo sa ganitong antas? Fake ultrasound, fake pagbubuntis. Hindi pek ang ultrasound. Totoo akong bantis. Pero ang nakakalungkot, ang batang ito, hindi siya sayo. Ang batang ito, hindi siya sayo. Ah, anong ibig mong sabihin? Hindi akin ang bata. Si He Jinsing, gumagala, naglalaro ng apoy, hindi ina. Na siya mismo ang nanakaw. Yan ay bunga ng ginawa, kaapat-dapat lang. Ikaw. Bakit ako nagkaanak ng suwail na katulad mo? Ma. Chi Zhao, andiyan ang matataas sa kumpanya. Bakit ka nagbiro sa harap nila? Nakakaaliw ba?
Ang chief ng art pool, kahit kinasusuklaman mo ako, huwag ipakita na wala kang pakiramdam sa sitwasyon. Bilisan ang paghingi ng tawad kina mama, papa, Coco, at lahat ng tao. Ulyang, Hijinsheng, Ito ba'y dahil sa pagmamahal? na naging bulag ka at nakalimutan kung sino talaga ako. Kang ganon. Gagawin ko ito sa harap ng lahat. Bibigyan kita ng leksyong hindi mo malilimutan habang buhay. Hindi ako basta-basta nagbibiro. Kung hindi kayo naniniwala, ipakikita ko ang ebidensya. Sino ang lalaking ito? Ano talaga ang nangyari? Habang kayo ni Tangkek magkasama ng palihim, ako'y sobrang nalulungkot. May nagawa hindi tama. Di ba te makatwiran naman? Chi Zhao, ilang beses ko nang sinabi sa'yo, walang nangyari sa amin ni Kek. Malinis ang konsensya namin. Presidente Ki, Bagamat nitong isang buwan, kami ni President Hisakainan at tirahan. Talagang malinis kami. Walang anumang nangyari. Kung hindi mo ako pinaniniwalaan, pwede mong suriin kung makita mo. Wala akong pakialam kung talagang nagloko ka. Magkasama kayo araw-araw sa loob ng isang buwan, kasabay pa sa pagkain at tirahan. Totoo ba ang panloloko? Mahalaga ba yun? Kung ikaw pwede nang lumabag sa hangganan, bakit hindi ko rin pwedeng gawin? Hanggang sa puntong ito, wala nang kahulugan pa itong kasal natin. Bilisan permahan kasunduan ng diborsyo. Si Chi Zhao, imposible. Hindi kita iiwan, di ako papaya. Wala kang karapatan tumanggi. Bukas na hapon. Hihintin kita. Pesensya na po, miss. Magkano ba ito? Babayaran kita ng pinakamataas na halaga sa merkado. Isang bilyon. Ito ang paborito kong sasakyan. Kahit 1 bilyon, hindi mahal. Pero kung tingin mo mahal, huwag mo nang bayaran. Pero, may isa kang kailangang ipangako sa akin. Ano yan? Maging ama na anak ko. Yung tungkol sa pagkabangga mo sa kotse ko. Tabla na tayo. Hanggang sa muli nating pagkikita, tatay ng anak ko. Ginong G. Nahanap ang taong hinahanap ko. Sa Maynila, wala tayong taong hindi kayang hanapin. Pero ang kalagayan ng babaeng iyon ngayon, hindi masyadong maganda. Anong problema niya? Isa siyang vice presidente ng He Group. Pampublikong kinatawan siya ng Four Seasons Group at He Group. Pero kamakailan lang, nasa proseso siya ng diborsyo. Hihiwalay tayo. Kaya pala naghahanap ka ng ama. Kakaiba ito.
Ihanda ang sasakyan, dalhin mo ako sa kanya. Divorce man kasama. He Jinsheng. Excited ka bang ipakilala siya? Zhao Zhao. Sinabi kayo na. Hindi ako papayag sa divorce natin. Yung nangyari dati, napag-isipan ko na. Masyado akong lumapit kay Coco. Simula ngayon, iiwasan ko na siya. Ang tapat mo talaga at matiyaga, Marhi. Maski dala ko ang anak ng ibang lalaki. Hindi ka naapektuhan. Zhao Zhao. Huwag ka nang maganwari. Kilala pa rin kita. Hindi ka pwedeng makipagrelasyon sa isang lalaki. Peke ang pagbubuntis mo, peke rin yung lalaki. Lahaing ito. Gawa-gawa mo lang, tapara ay ni sinekeo. Sinong nagsabi na peke kami ng anak ko? Anong ginagawa mo dito? Iniwan mo yung lipstick mo sa sasakyan ko. Nagira na naman Teo. Ang galing ng pagkakataon, nanay ng bata. Si Chi Zhao. Sino siya? Siyempre siya ang ama ng anak ko. Yung nasa video, nakita mo na. Si Chi Zhao. Todo ang nanggalawa ka? Imposible yan. Hindi pwede. Si Kijingsheng. Ikaw na isang si, bakit ba ang labo mo sa kasal mo? Hindi mo ba nararamdaman na nakakababa ito? Kailangan ba talagang magpakitang gilas kami sa harapan mo? Para matauhan ka na? Chi Zhao. Para lang sa ganitong klaseng mababang lalaki. Iiwan mo ang matagal nating pinagsamahan. Ganon ba? Huwag magpanggap na biktima. Ang una namang sumira sa ating relasyon ay ikaw. At isa pa, bago mo tawaging mababa ang iba, isipin mo muna sarili mo, bago tayo ikasal, gano'ng kakahirap noon. Sige. Gusto mo mag-divorce? Ibibigay ko sa'yo. Kapag ginirmahan ni Chi Zhao ang kasunduang ito, hindi ka na magiging vice president ng Hishi Group. Huwag mong pagsisihan. Isang bagurang kumpanya lang ang hishi nitong mga nakaraang taon. Isang vice president lang. Mahalaga ba talaga? Ang He Group di pa talagang namumuna. CEO in 4 season nangako na makikipagtulungan sa amin. Ang He Group, malapit nang umangat gamit ang pagkakataon. O Four Seasons Group. Tama. Pagdating ng araw, wala na lugar sa Beijing para sa'yo at sa maamong mukha ng lalaking ito. Huwag kang magmakaawa sa akin noon, Chi Zhao. Pasensya na, nadamay ka pa sa gulo. Si He Jinsing, napakadelikado niyang tao. Sa oras na yon, hihingi ako ng tulong sa Four Seasons Group para maayos ang sitwasyon mo, hindi ka nila matarget. Hindi mahalaga ang Four Seasons Group. Pera para sa pag-ayos ng kotse ang mahalaga. Sabi ko na, di mo na kailangang bayaran yon. Pero kung hindi ko babayaran, hindi ako mapapalagay. Paano kung bayaran kita ng isang anak? Huwag kang magbiro, sabi ko na, di mo kailangang bayaran ang kotse. At hindi ko rin kailangan ng kung ano-ano pang bata. Pero, Kapha na in-upload mo na ang video. Alam na ng lahat na may anak tayo. Kailangan mong panagutan ito. Paano mo gustong panagutan?
Suitin MO2. Samahan mo ako mamayang gabi sa isang auction. Special seat ing asawa ing siyo. Umalis niya si Kitsaw. Simulang ngayon akin ka na. Mr. He, hindi ba talaga kayo pwedeng magkasundo ng asawa mo? Kasalanan ko lahat. Ikaw ang dahilan kaya kayo nag-divorce. Hindi mo kasalanan to. Nag-spoil kay Chi Zhao. Kaya niya nagawa ang ganong bagay. Tama na. Simula ngayon, ikaw na ang papalit kay maging vice presidente ng Grupo He. Samahan akong dumalo sa auction ngayong gabi. Toda BA? Salamat, Gino. Hello. Alamin kung sino ang lalaki sa video ni Chi Zhao. Hindi ko siya hahayaang manahimik sa Jing. Hindi siya magkakaroon ng lugar dito. Umupo ka. He. Dumago tayo sa auction na ito. Para saan ba to? Four Seasons Group. Mag-i-invest sila sa proyekto sa Timo. Bibili ako ng lupa para ibigay bilang regalo ng pakikipagtulungan. Ganon BA kawakas ang Four Seasons Group? Kailangan ba sa pamilya He Tama ka. Ang Four Seasons Group. Ang tunay na nangunguna sa kabisera. Basta makipagtulungan tayo sa kanila. Ang laki nila katumbas 50 ho group. Aabot tayo sa rurok ng tagumpay. Limampung Ho Group? Chi Zhao. Bakit siya kasama ng guwapong lalaki na yon? Zhao. Pasensya, Gino. Ang pangalawang palapag ay pa sa mga EIE. Wala kayong kapatang pumasok. Ako ang mismong presidente ng Ho Group. Hindi pa ba sapat yun para maging EI? Sa lungsod, kukunti ang may kapatang umakyat sa ikalawang palapag. Ang pamilya He, hindi pa sapat ang antas nila. Ati ako, walang karapatan. Si Chi Zhao ay ang makaw. Ano bang meron sila para makaakyat? Pasensya na. Wala kayong pahintulot. Dahil ba sa mokong nakasama niya? Imposible. Ang makaw na yun ay sa lang SAIBA, walang silbay. Magsisimula na ang auction. Pakibalik na po sa inyong upuan. Dalawa lang ang items ngayon, pero sobrang halaga ang mga ito. Ang una ay ang Quintas Citrine Star mula South Africa, may 366 diamonds. Pinong pagkakagawa lahat. Isa lang ito sa buong mundo, starting bid ay 50 milyon. Sir He, pwede niyo po ba akong bilhan ng kwintas na ito? Ibabawas ko sa magiging sweldo ko kung kinakailangan. Quintas lang ito, DBA? Bibilhin ko at ibibigay sa'yo. 50 milyon. He jinxing. Kwintas na 50 milyon. Kapag sinabing bilhin mo, bibilhin mo agad. And naisip MOBA na para sa'yo, nakipag-away ako sa pamilya. Kahit 500 piso para sa damit, hindi ako makabili. O ano? Nagustuhin MOBA? Ganon lang. 60 milyon. Pitampung milyon. Sige na. Huwag makipagtalo kay Hijinsing. Baliw yon, huwag makipag-away. Walang problema. Gusto ng nanay ng bata. Bilhin mo na lang ang isa. Kayat pa asay Hijinsing. Hindi mo ba Ginanito ka bait? Siya. Bakit siya sobrang bait sa akin? 1 bilyon. 1 bilyon at 2 milyon. Mr. He, huwag mo nang dagdagan pa. Ganito na lang. Pipiliin ko ang pinakamaganda.
Kahit gaano karami ang idagdag mo, idadagdag ko pa ng 10 milyon. Mag-apoy ng ilaw. Sino nasa second floor? Wenja. Grab, Anjaman Namonia. Tayo, huwag mag-apoy ng ilaw. Ayaw ko ng kwintas na yan. Bata, Alam ba ang patakaran dito sa auction? Kapag nag-apoy ng ilaw na maayos, may patakaran ba sa pag-ilaw ng lampara? Sabihin mo sa akin, anong mga patakaran? Mr. J. dito, SA Auction House, kailangan 10 bilyong asset mag-ilaw lampara. Ikaw, isang kep man lang. Makakakuha ka ng ganong kalaking pera. 10 bilyon? Masyado mo akong minamaliit. Kailan pa ako naging ganito kahirap? Ha? Puro, kasa ng galingan. Kaya kung sobrang yabang mo, Sage, magpa-verify kung kaya mo maglabas ng 10 bilyon. Pasado ka pa sa qualifications ng huling presyo. Pero kung wala kang may pakita, alam mo ba ang parusa sa pag-aabuso sa bidding dito? Kapag nagkamali ka sa pagbid, inakamagaan, mabali ang mga braso at binti, inakamatindi. Palubugin sa dagat. Siyan yan. Huwag mong hayaang tingnan nila. Ayaw ko na ng kwintas. Huwag kang makalala. Kung gusto mong umatras ngayon, may oras ka pa kahit papano. Kahiyaan lang. Pero hindi buhay ang mawawala. Ta. Bigyan mo ng verification ang lalaking ito sa taas. Nakakatawa. Isang bagsakan, 3 black card. Ang babaeng pinili ni Chizao, mukhang sugar baby. Baka naman talagang isang sikretong victim ito. Walang kwenta, nagpapanggap lang iyan. Anong punto ng pag-upo na SKY Lantern at pagpapasikat mo? Tignan mo na yan, ay ikaw pang napit. Lahat ng pera ko, nasa akin. Sapat na ito para sa 10 bilyon. Itigil ang pagpapakitang gilas. Kunin ang card at ipacheck sa kanila. Anong problema? Ito ba ang dot? Pasensya. Alin bang card ang kailangan i-check? Lahat ba na ito kailangang i-check? Ito. Ano bang ginagawa mo? Ang mga patakaran sa action na to, hindi niyan biro. Kapag nahuli talaga, baka mapakain sa pating. Walang problema. Magtiwala ka sa akin. Inanunsyo ko na ang ari-arian ng lalaking ito ay talagang higit sa 10 bilyon. Paano nangyari yun? Paano magkakaroon ng ganitong pera ang isang walang kwenta? Yan. Siguradong gawa-gawa lang to ng taong kinuha ni Chizao Fin. Paano to naging sobrang yaman? Nakakalungkot, MRH, mukha yatang mas mayaman ako kaysa inaakala mo. Hindi tama? Sigurado akong si Chizao. Inilipat niya lahat ng ari-arian niya kay yan lalaki. MRH, dapat mong malaman, laging may mas magaling pa sa atin. Ang ganyang asal mo. Nakakainis talaga. Walang haya. Sigurado akong peke ito. Ginoo, pakiusap. Igalang ang kaayusan ng aksyon. Kung hindi, ilalabas ka namin. Ang talas ng dila mo. Ang kayamanan ni Chizao ay hindi ganoon kara. Huwag mong itaya lahat dito. Ginoong He. Pero gusto ko talaga ang kwintas na to. Isang kwintas lang naman yan. Bibilhan pagkatapos nito. Huwag mong Ang dahilan kung bakit tayo nandito ngayon. May magdadagdag pa ba ng bid? Kang wala na. Dalhin na ang kwintas dito. Bilis, dalhin mo ang kwintas na ito kay Sir. Ang ganda nito. Siyan yan. Sino kabiye talaga? Paano ka nagkaroon ng ganito karaming pera? Sasabihin ko sa'yo. Pero huwag mong ipagsabi sa iba. Hmm. So, tutulong. Ako ang presidente ng Four Seasons Group. Ang assistant. Karaniwan, iniwan ng presidente sa akin ang card para sa mga pang-araw-araw na gastos. Ginagamit mo ang pera ng kumpanya. Hindi pwede. Ibalik mo agad yan. Illegal ito. Anong ibabalik? Sa tingin ko bagay na bagay sa'yo ito.
Walang ibang mas babagay kumpara sa'yo. Salamat sa inyong lahat. Lalo na sa pasasalamat kay MRH. Ibigay mo sa akin ang kwintas. Ipapasuot ko sa asawa ko. Bagay na bagay sa kanya. Nakakainis na si Chizao. Bakit kahit hindi ka na asawa ng presidente, nangingibabaw ka pa rin sa akin? Kitsao. Para sa lalaking yun. Ang galing mo talaga. Asawa. Kailan pa ako nakikingasahe mo? Noong nakaraan, sinabi mo na buntis ka sa anak ko. Sasabihin ko ikaw ang asawa ko. Tabla na tayo. Ang capable mo. Susunod, ang ikalawang item ay isang lupain mula sa Timog ng lungsod. Panimulang bit. 1,000,000,000. Chi Zhao. Hintayin makuha ang lupang ito. Nakipag-partner, 4 Seasons Group. Aparusahan kayong dalawang taksil. 1,000,000,000. 2 bilyon. 3 bilyon, 3 bilyon at 50 milyon. 4 bilyon. 4 na bilyon, unang tawag. 4 na bilyon, pangalawang tawag. 4 na bilyon, pangatlong tawag. Tapos na, nabenta. President He, kapag nakuha natin ang lupa na ito, siguradong makikipagtulungan sa atin ang Four Seasons Group. Tika lang. Chi Zhao. Hindi ko talaga inakala. Para lang sa isang gwapong palamunin. Ililipat mo lahat ng ari-arian mo sa kanya. Anong pakialam mo? At ikaw. Hindi ka ba nahihiya gumagamit ng pera ng babae? Bakit ako mahihiya? Mahal ako ni Zhao Zhao, ibinibigay sa akin ang pera. Itong katabi mo. Hindi ba niya ginagastos para sa'yo? Zhao Zhao. Nakuha kayo ng lupa SA, South City. Kapag nakipagtulungan ako sa Four Seasons Group, tiyak aangat ang Corporation. Sa oras na mangyari yon, sana makita ko pa rin kayo na ganyan kabangis at kaastig. Naku, talagang takot na ako. Zhao Zhao. Medyo gutom na ako. Balik tayo, palit ng damit, tapos labas tayo kumain. Sige. Agsisisihan mo yan. Oy! Nalaman mo na ba ang tungkol sa lalaking nasa video kasama si Chizao? Hindi PA, pero may mahalaga kaming natuklasan. Wala. Anong mas mahalaga pa kaysa dito? Nalaman namin na fake ang pagbubuntis ni Boss Chi. Hindi rin siya nagloko. Peak. Hindi siya nagtaksil. Eke rin ang pagbubuntis. Hindi, kailangan ko siyang hanapin at tanungin ng maayos. Sino ang He? Hindi ko akalaing marunong ka rin nito. Ito ang espesyal na receipt ni Tito Jiang. Sinadyang niyang ituro ito sa akin. Madalas ko itong ginagawa dati para kay He. Hindi ko alam kung magugustuhan mo ba ito. Ang bango, paano ko ito hindi magugustuhan? Pagkatapos, mula sa mabuting intensyon ng ina ng bata. Bilisan niyo kumain, oras na para kumain. Mr. He, sigurado ka bang totoo ang sinabi ng assistant mo? Talaga bang hindi nagloko si Miss Che? Hirap makakuha ng sakay, hindi pwedeng bumalik si Chizao, ang babaeng walang kwenta. Hindi ito mali. Para galitin ako, kaya ni Zhao Zhao si Rain ang reputasyon niya. Kung ganun katigas ang ulo ni Miss Chi, huli ka na para habulin siyang gayon. Imposible. Mo, AKO and I Zhao Zhao. Pagbalik ko, hihingi ako ng tawad at magbibigay ng dahilan para magbalik. At tatawarin niya ako. Magiging maayos kami. Pero, hiwalay na kayo. Pwede namang magpakasal ulit, okay? Huwag mo nang sabihin, hindi ko papayagan ang kahit sinong lalaki na mapasama kay Zhao Zhao. Tikman mo na, masarap eh? Chi Zhao. Chi Zhao. Ano nung ginagawa mo? Kitang-kita mo naman, kumakain ako. Humikin. Kumain ka kung saan hindi dapat kumain. Kailangan bang kumain sa lugar ng inyong espesyal na alaala at dinala mo pa ang isang lalaki na hindi ko kilala?
Kaya pala, ito ang espesyal ninyong lugar. Hindi nakapagtataka. Ang pagkain mo dito, Sobrang sarap. gusto mo bang maghanap ng gulo? He Jinsheng. Payong kayo lang magalma ka muna. Kalma ka. Paano mo ako mapapakalma? Dinala mo ang di kilalang lalaki sa lugar natin ng pag-ibig. Paano ako magiging kalmado? Puwit ka hanggang magdala ang Coco Daddy, Nayon. Siyempre pwede ko rin dalhin ang kaibigan ko. Gino ang he. Huwag kang mag-double standard, ha? Siya, ang mo na. Ilang beses ko na bang sinabi, normal lang ang relasyon namin ni Coco bilang boss at empleyado. At saka tapos ko na ang pag-imbestiga. Hindi ka talaga buntis. Sinabi ng assistant ko, itong nakaraang buwan, wala kang nakasama na sinong lalaki, kaya ang pagbubuntis. Isa lang paraan mo ng pagsisinungaling, hindi ba? Hindi ka naman ganun kabagal makapag-isip. Kitsao. Ikaw, bakit kailangan mo akong ipahiya ng ganito? Ngayon buong syudad. Alam nilang hindi maayos ang relasyon natin mag-asawa. Kaya. Hiwalay na tayo. Hiwalay. Ang hiwalay na sinasabi mo. Ito ba ang kasunduan ng hiwalayan? Pasensya na. Ang kasunduang ito. Hindi ko tinatanggap. Ikaw mismo ang pumirma nito. Kung tinatanggap mo o hindi, anong kinalaman ko diyan? Jinuhao, umalis ka na lang, nakakaabala ka sa dinner namin ng boyfriend ko. Chijiao ikaw. Ginawa mo ba talaga to para lang inisin ako? Naghanap ka lang ng kung sino diyan sa kalsada. Hindi ako basta-bastang tao na ganun, tulad ng sinasabi mo. Kemi, matagal na kaming magkakilala. Saka ako at si Zhao Zhao. Matagal na kaming magkakilala. Sige, magpanggap ha. Saish, magpanggap. Alam ko kung paano kayo nagkakilala. Naganwari BAAKO? Makikita mo naman dito. Kailan ito? Varmato. Sabi ng assistant. Wala siyang nakarelasyong lalaki. Paano mangyayari yon? Mr. He. Kung natalo, tanggapin na lang. Mr. He, Dati wala akong pagkakataon, pero salamat sa'yo. Ikaw ang nagbigay ng sansa sa akin. Xiao Xiao. Tara na. Sinali lang. He Jinsheng, Baidawan mo, AKO, nasasaktan ako. Mr. He, bakit ka basta nananakit ng tao? Hindi mo ba narinig? Ayaw ni Zhao Zhao may storbo ngayon. Mr. He, Sinantak kita. Anong magagawa mo? Making artista. Hintayin mo akong makauwi. Apatayin kita. Sige na. Gusto kong makita kung paano mo ako papatayin. Tama na. Alis na tayo. Sandali. Huwag kayong umalis. Zhao Zhao, bumalik ka ngayon, mapapatawad pa kita. Tulad ng daiti,
Magsama tayo. Kaya kong. Patawarin ka sa lahat ng nagawa mo. Pwibiye. Alam ko, hindi mo gusto na pareho ng style ng singsing tulad ng iba. Kaya espesyal na ginawa ko ito para sa'yo. Ang singsing na ito, walang kapante sa buong mundo. Dapat ang singsing na ito ay sa akin talaga. Hijin Sheng. Bakit hindi mo maintindihan? Ang inintindi ko hindi kailanman ang singsing, kundi ikaw. Ang pagiging pabago-bago mo. Kailan mo ma-realize ang mga problema mo? Singsing. Ilagay mo na lang ito sa maayos. Alis na kayo. At sa hinaharap, huwag mo na akong hanapin ulit. Sergey, si Miss Chi talaga ang nagpupumilit na umalis. Hindi mo siya mapipigilan. Ano siya naging ganito? Zhao Zhao. Paano niya ginawa ito? Hindi dapat ganito. Chizahao, huwag ka nang bumalik. Saka lang ako magtatagumpay. Pagiging asawa ng si. Ano ba ang meron sa litretong yan ngayon? Ano bang nangyayari sa litretong yan? Ginoong Wei, ang pamilya He ay taos pusong nakipagtulungan sa Four Seasons. Katapatan. Kung tunay silang taos-puso, bakit pa sila magpapadala ng babae sa piging? Hindi man lang niya ma-enjoy ang mga inumin. Paano natin mapag-usapan ang negosyo? Mr. Wei, Molly ka. Sino ang nagsabing hindi may enjoy ng mga babae ang pag-inom sa isang party? Nayon. Sasamahan ko kayo mag-inuman. Ang tagay na ito para kay Wei. Salamat sa pagpunta kahit busika. At nakapaglaan ka ng oras para dumalo sa inuman na ito. Ito. Season. Ilang beses ko na bang sinabi na ang ating kumpanya ay tutol sa kultura ng inuman? Pasensya na, Season. Hindi rin namin alam na napakadeterminado ng babaeng ito. Pakiusap, ang kolaborasyong ito ay sobrang mahalaga para sa kumpanya namin. Napaka-importante talaga nito. Ilang buwan ang nakalipas nang pumunta ka kay Wei tungkol sa kolaborasyon. Ang presidente at ako. Dumating kami pagkatapos. Pagdating namin, lasing ka na. Tapos iniutos ng presidente na. Ihahatid na kita pauwi. Ang litrato, kinunan yun noong oras na yon. Hoy, padalhan mo ako ng sasakyan ngayon, kailangan ko. Yung mga mata mo. Kamukha ng sa asawa ko. Miss, sober kang nanam. Hindi ako ang asawa mo. Alam kayo naman na hindi ikaw ang asawa kayo.
Hindi naman siya nandito. Lately, bigla na lang siyang naging sobrang busi. Busi na, pati nga ngayong araw na. Anniversary namin, nakalimutan niya. Pero okay lang. Anniversary lang naman. Kuha tayo ng picture. Isipin mo na lang na siya ang kasama kayo sa anniversary namin. Salamat ha. Ikaw talaga, Jizhao, nakakahiya ka na ng sobra-sobra. Salamat ulit sa araw na to. Sana araw-araw, maihatid ko na ang nanay ng mga bata pa uwi. Hindi talaga natatapos, ano? Sage, alis na muna ako. Sandali lang. Yang KMO. Ngayong araw, para protektahan ang sugat ko. Kung hindi agad magapan, baka may impeksyon. Nga, maliit na sugat lang ito. Hindi ako kampante. Paano kaya? Punta ka sa bahay ko, ako na ang bahala. Pasensya na sa abala. Bigay mo sa akin ang kamay mo. Nasaktan ka ba? Wala naman, medyo Makati lang. Pag-uwi mo, 3 araw na bawal mabasa ang sugat. Umiwi ka na. Parang nahihilo ako. Sa tingin mo, may impeksyon na ba? Paano kaya kung... Huwag mo nang isipin. Bilisan na natin. Pasensya na. Hindi ko sinasadya, okay lang yan. Aalis na muna ako. Ihahatid na kita. Magangat ka sa dawn. Magpahinga ka rin ng maaga. Salamat, napagod ka rin ngayon. Hindi matapos-tapos. Hindi ka opisyal na natatanggal, ikaw pa rin ang bis ng He Corporation. Huwag hayaan dahil sa atin. Mamiss mo ang pulong ng stockholders 3 araw mula. Sa 3 araw. Hindi ba iyon ang araw na opisyal magsisimula ang He Group at Four Seasons? Inupahan ka para magtrabaho, hindi magpabaya. Ayasin mo damit mo but once mo di may sera. Kung di mo kaya, umalis ka na lang. Ginoong Chi. Sa wakas, bumalik din kayo. Akala ko hindi na kayo babalik. Ang pangit na acting mo. Ang bilis mong palitan ako, Vice President ka na agad ng kumpanya. Mukhang malapit ka na rin maging asawa ng presidente. Oh. Sai Jinsheng. Si Mr. He. Hindi pwedeng bakante ang posisyon ng Deputy General, pansamantala akong pumalit. Hayaan mo, huwag mong pagmalasakitin. Ang position. Ang makaupo doon, hindi pa sapat na kakayahan. Ang manatiling matatag at tumagal. Yan ang tunay na galing.
Mukhang seryoso ang pagtawag mo. Ano ba talaga ang usapan? Chi Zhao. Ang dahilan kung bakit ka naging vice presidente ng He Group. Dahil asawa kita. Pero ngayon, hiwalay na tayo. Ang pagiging nasa posisyong yan. Parang hindi na tama, DBA? Kaya ang ibig mong sabihin, nakuha ko ang posisyon na ito. Dahil sa'yo? He Jinxing, huwag mong kalimutan. Ang unang kita na He Group, ako ang nagdala. Aneng Pondo. Ako rin ang nakipag-usap. Kung wala ako, matagal nang bagsak ang He Group. Kitsao. Hindi ko gugustuhin maging ganito kagulo. Tama BA, ganito na lang. Bumalik ka at ipagpatuloy ang pagiging imo. Bumalik tayo sa dati. Ayoko, nakakasuka. Pool Jong. Huwag mo akong sisihin kung hindi na kita palalampasin. Simulan na natin ang botohan. Sino ang sumasang-ayon na tanggalin si Pool Jong bilang vice? Pakitaas ang kamay. Sa mga tao na ito, gumaling ka talaga sa pagpapalapit sa mga tao. Mukhang eksperto ka na. Bakit kailangan natin kumunta sa puntong walang nananalo? Sumang-ayon na ang Four Seasons Group makipag-collab. Pwede umangat ang grupo natin. Pakikipagtulungan? Magpapatuloy ba ang pakikipagtulungan sa Four Seasons? Tama, arating na si Ginoong Wei ng Four Seasons Group. Sigurado ang pakikipagtulungan. He Jin Heng. Ang pakikipagtulungan sa Four Seasons ay dahil sa akin, Cheese Hao. Sa tingin mo, kung alis ako, magpapatuloy pa ba ang pakikipagtulungan na ito? Ginoong He at mga shareholder. Narito na si Ginoong Wei ng Four Seasons Group. Ginoong Wei. Mr. Chi, tagal na nating hindi nakita. MR Wei, tagal na nating hindi nakita. Mr. Wei. Sa tingin ko, unahin na nating pag-usapan ang negosyo. Wala nang paligoy-ligoy, narito ang project proposal. Nandoon ang buong sinseridad ng Four Seasons. Sa pagkakataong ito, ang Four Seasons ay taos-puso sa pakikipagtulungan. Ito. Ang unang investment project umabot ng 10 bilyon. 10 bilyon. Ang pamilyahin natin talagang angat na. Ibig sabihin ako rin ba yayaman na? Arte. Sadye ituloy ang pag-arte. Pampagana lang yan. Mas malaki pa ang kita sa kasunod. MRC, pirmahan mo na. Kapag napirmahan, agad itong magkakabisa. Zandali. Ang Four Seasons Group namin, ang tinitingnan noon ay ang kakayahan ni MRC. Kaya pumayag kaming makipagtulungan sa pamilyahi. Kaya itong kasunduan sa pakikipagtulungan ay si MRC pa rin ang pipirma bilang responsible. Mr. Wei. Katatapos lang akong tanggalin sa pwesto. Hindi na ako bahagi ng kumpanya ni... Ano? Tinanggal? Paano na ang pakikipagtulungan? Makheng. Kailangan na lang itong kanselahin. Cancelahin. Sabi mo kanselahin, tapos kanselahin. Alam mo kung gaano effort nilaan, hishi sa proyektong ito. Mr. Chi. Huwag ka na say hisher. Bakit pa nakikialam ka sa loob naming mga usapin? Nga, Chi Zhao. Wala ka ng karapatan magsalita dito. Lumayas ka na. Mga walang utang na loob kayo. Mr. Wei. Ganito kasi ang pakikipag-agusapan naman ito ng dalawang grupo. Umalis na si Chi Zhao. Pero pwede pa rin tayong pumili ng ibang tao na hahawak sa proyektong ito. Ang pinili ko ay si MRC mismo. Ngayon kung papalitan, may alinlangan na ako sa kakayahan nyo. Ang pakikipagtulungan, pansamantala kong isinantabi. Mr. Wei, Senalile. Maraming magagaling sa He Group. Halimbawa, siya. Tang Coco.
Siya bagong Deputy General Manager ng group. Mas kakayanin niya ang proyekto na ito. Isang payaso na umaasa sa ganda para makaakit. Ikaw. Way, kaya bata pa si Coco. Magaling siya SA, walang problema kung pumatakbo. Dahil ba sa galing o sa katawan? Ikaw ang nakakaalam. Isara ang bibig mo. Wala akong interes sa mga walang kwenta bagay. Sandali lang, Ginoong Way. Kapag hinarang niyo pa, tuluyan ng kanselado ang kasunduan. Wala pong ganoon, Ginoong Way. Tingnan niyo po ito. Ginoong Way, hindi ka interesado sa kumpanya namin. Pero ang lupa sa timog ng lungsod. Yung lupa sa timog ng lungsod. Tama. Talaga namang ito. Nakaprepare na bilang regalo sa'yo pagkatapos ng collaboration. Nayon, Ang lugar na buong puso gustong makuha ni Ginoong G, malaking ambag iyan. Mas practical ang lupa kaysa sa pabor mula kay Cheese How. Ang foundation ng He Corporation. hindi rin naman mahina. Ziganan ga. Dahil sa sinseridad ni Ginoong He, tuloy na ang collaboration. Gino Wangwei, kung nagkaabot na kayo ng kasunduan. Mauna na AKO. Ginoong Chi. Pasensya na. Kitsao, kita MOBA, itong he group Hindi sila mawawala kaya wala ka. Tanggapin mo na ang lugar mo. Saglit lang, Ginoong Che. Okay na. Wala ka na sa He Corporation. Nakikitang gumaganda ang He Corporation. Hindi ba dapat masaya ka? Ginoong Che. Hindi. Kijaw. Kahit mo ba? Hindi rank ako mas magaling kaysa sa Ypsilono. Mas mataas pa sa iyo ang mararating ko. Boss Chi. Sa ganitong mahalagang sandali, hindi ka ba mananatili? Bigyan mo ko ng kamay mo. Nasaktan ka ba? Okay lang. Medyo Makati lang. Hindi Montag man lang hiningi ang contact info niya. Boss G. Boss G, masamang balita. Si Miss Chi, nasa SA Ho Corporation. Hinahanapan siya ing butas and Oo. Pero hindi lang yun. Pati si Wei Zong andun din. At mukhang gusto niyang gamitin ang prioridad sa pag-develop ng non-core area sa South City. Para makipag-trade sa He Group, pinipilit niyang ituloy ang kooperasyon. Wei Chuan. Ihanda ang sasakyan. Punta tayo sa He Group. Bilisan mo, pirmahan mo na. Kailangan ko pang dalhin ang lupa pabalik para magulat kay Boss G. Sige. Ang He Group, tuloy-tuloy ang pag-angat. Walang makakapigil. Ang galing. Sa wakas, esenso na ako. Ibigay mo na ang kontrata. Gabi na, kailangan ko nang bumalik at magulat. Boss Wei, masayang pakikipag-cooperate sa'yo. Sa tingin ko, mahirap maging masaya ang partnership na ito. Bakit siya nandito? Sino nagpasak SA Guapo? Nasaan ang security? Si Boss. Ito. Boss season. Boss season. Hindi tama. Yung gwapong sinusuportahan ni Cheng Zhao. Baka na siya ang boss season? Siya yung hindi nagpapakita sa media. Ng Four Seasons Group. Imposible. Paano si Chizao, kahit saan tumingin, natatagpuan ang scene ng Four Seasons? Sobrang swert naman naya. Tama lang Han Nathan. Ako ang espesyal na assistant na pinadala ng C.
Alam kayo na, sa hitsura niyang parang walang pakialam. Paano magiging siya mismo si CG? Ano bang sinasabi mo? Pinadala ng C. Tama, ako ang assistant na pinadala ng C. Para ipaalam sa grupo A. Isang bagay. Simpleng utusang assistant pala. Akala ko kung sino na. G. Assistant G. Ikaw mismo ang dumalaw. May utos ba ang CEO? Pagkatapos ng pagtitipon ni C, napagdesisyunan na masyadong maliit ang grupo A. Bukod pa dyan, limitado ang pananaw ng mga nasa taas. Iniisip na mahirap ang kooperasyong ito. Hindi madali itong gawin. Kaya ang ibig mong sabihin. For Seasons Group, balik mag-default, tama? Hindi. Hindi kami hindi mag-default. Ngunit magdadagdag pa kami ng pondo. Dagdag na pondo ito. Kailan napagdesisyunan ito? Napagdesisyunan namin, ang proyekto sa Hilagang Lungsod ay ganap na pangangasiwaan ng Grupo He. Kapag naging matagumpay ang kooperasyon, makakakuha pa ang Grupo He ng karagdagang 10% ng kita. 10%. 10% ng proyekto ng 4 na panahon. Yan ay napakalaking halaga. Pero, may iba pang hinihingi ang presidente. Anong hinihingi? Sa pagkakataong ito, ang responsible sa proyekto, dapat Ako ba? Talaga? Kaya ko bang hawakan ang ganito kalaking proyekto? Ipapahawak kay Coco, hindi Pangazar. Sa halip, malaking biyaya at karanasan para sa kanya. Baka SI Mr. G, talagang bilib ka kay Coco. tama ay ikaw na. Kung hindi mo kaya, Sige, ikaw na ang pipirma. Pero kaya kayo. MRH, pag natapos ng maayos ang proyekto, wala nang magsasabi. Hindi ko na-deserve ang posisyong ito. Siyempre, ang posisyon vice-presidente, ito ay palaging para sa'yo. Ang posisyong ito, walang sinuman ang maaaring agawin ito. nanay ng mga bata, saan ka pupunta? Deti, hinangaan kita bilang presidente ng Four Seasons. Napakahusay ka sa negosyo. DKO Accolade, ganito ka humanga SA. Pero ngayon, mukhang, isa siyang sobrang tenga. Para sa walang kwentang lupa, ipinaubayan niya ang proyekto sa walang karanasang baguhan. Pilagay siya? Sa tingin ko, may sariling dahilan ang ating presidente. Dahilan? Anong dahilan? Yung proyekto sa Hilagang Lungsod, may malaking problema. Problema? Tingnan mo to. Ang proyekto sa Hilaga ng Lungsod ay pangunahing proyekto ng Four Seasons Group para sa susunod. Napakalaki ng puhunan. Sa kasalukuyang laki ng grupo ng Ho. Kung pilitin nilang kunin ang proyekto, Maubos ang grupo ng Ho. magaling ang dating vice presidente ng Ho Group sa pag-assess ng sitwasyon. Sinadya yan ng presidente. Kung ganun. Hindi naman pala ganun kabobo ang inyong presidente. Siyempre, ang aming presidente ay matalino at mahusay, walang kapalpakan. Walang ganitong problema na posibleng mangyari. Bakit ganyan ka tumingin sa akin? Binatikos ko ang presidente ninyo. Bakit sobrang apektado ka? Maganda ang relasyon ko sa presidente. Pinupuri ang presidente namin, nadadala rin ako. Ah, ganun pala. Kung hindi alam na isa kang assistant. Akala ko ikaw na mismo ang misteryosong presidente ng Four Seasons Group. Impossible naman iyon. Wala akong ganoong kakayahan. Pero hindi ko maintindihan. Ang presidente gumawa ng malaking plano para lang pabagsakin ang maliit na He-group. Sa paningin niya, sapat ba ang He-group para magbagod siya ng ganito? Hindi gustong pabagsakin ng presidente namin ang He-group. Kundi, gusto niyang tulungan ka. Tulungan AKO? Tulungan mo ako. Tinanong ng boss namin, gusto mong magtrabaho sa Four Seasons. Gusto Naya AKO, magtrabaho sa Four Seasons. Ako ba? Sabi ng boss namin, sa galing at ugali mo.
Bihirang makahanap ng katulad mo sa Four Seasons. Sige, pag-isipan kayo. Anong ibig sabihin, pag-isipan mo? Teka, asawa ng anak ko, bigyan mo naman ako ng pagkakataon. Ikaw, pati kayong lahat, lumapit kayo rito. Gayong araw mismo, ayusin niyo lahat ng mga dokumentong to at dalhin sa opisina ko. Boss Tang. Ang dami nito, hindi namin matatapos bago mag-out. Boss Tang. Ang dami files. Pwede buka? Bukas na lang. Napurnada progreso ng proyekto, bilyon ang nalugi. Kaya bang bayaran? Pero, Sir Tang, Ako ang responsible sa proyekto. Paano ko kayo pinagawa? Kapag hindi natapos, lahat kayo, mag-empake at umalis ngayon din. ang kabit na promote. Akala niya kung sino na siya. ONGA, Ange Leonia qui sorti. Sir Tang. Tungkol sa mga pangunahing datos ng kasunduang ito. Parang may mali. May Molly. Saan ang mali? Ang mga bagay na parang libro ng mga Diyos, paano ko maintindihan? Ang ibig mong sabihin ay, ang president ng Four Seasons Group, pati ako, di kayang makita ang problema. Pero nakita mo. Kung ayaw mong gawin, sabihin mo na lang diretso. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Ang kontrata na to, ang mga datos ito, totoo namang lampas sa kaya nating tanggapin. Kung pipilitin natin, babagsak ang cash flow ng kumpanya. Kung nandito siya Zhao Zhao, makikita niya ang problema. Ikaw, Anong nangyari sa'yo? Ginoong He. Sumusunod sila sa harap pero hindi na, wala silang respeto sa kin. Totabi yan? Jinunge, ang datos sa kasunduan na ito ay talagang may problema. Hindi natin kayang akuin ito. Noon kapag may ganitong problema, si MRC ang laging. Si Chi Xiao na naman. Kung ganon, sa tingin niyo magaling siya kaysa sa akin. Kung ganon, itong posisyon bilang hindi ko na rin tatanggap. Tama na. MGA kasama, Tang Kiki. Siya ang aking pinili bilang Vice President. Inatasan siya ng Presidente ng Four Seasons Group bilang tagapangasi. Sino pa ang may reklamo? Umalis agad. Simula ngayon, lahat ng resources ng kumpanya ibigay sa proyekto sa hilaga ng lungsod. Si Tang Kek mamamahala at mag-aayos ng cash flow ng kumpanya. Ang lahat ng empleyado ng Higru mula taas baba dapat sumunod kay Tang Kek. Siguraduhin ang matagumpay na pagtatapos ng proyekto. Congrats, ina ng bata. Malayo na sa maling relasyon, salubungin ang tamang tao. Tamang tao? Saan manggagaling ang tamang tao? Ay Calbier? Naman. Hindi ko talaga maintindihan. Sa ganyang kawalang kwenta itsura, paano ka naging assistant ng CEO ng Four Seasons? Baka naman. Lagi mo akong nilaloko. DBA? Panaw naman? Kain muna ng ulam, mamaya malamig na lahat. Malamig na to talaga. Sige. Konti lang inom, ho. Sige. Umiinom ka pa rin? Sir ma'am. Ito ang inyong bill. Ako na. AKO. Ako ang magbabayad. Magdiwang tayo. Natapos ko na ang isang malungkot na kasal.
Lasing ka na pero nagpapanggap ka pa rin. Ikaw ang nagbayad noong huli, ngayon ako naman. Sige na. Salamat. Inom ka ng inom. Ano na? Engat. Ano ba tinitingnan mo? Wala Ang late na, ihatid na kita pauwi. Dahan-dahan lang. Ang himbing ng tulog mo. Sage, alis na ako. Pwede bang huwag kang umalis? Sige DAKO alis. Pwede bang bitawan mo muna AKO? Ang iyong mga kilay at mata. Ang ganda talaga. Sa unang tingin ko, napansin ko agad. Ang iyong mga kilay at mata. Parang sa asawa ko. Ang sa akin. Akay Hijinshing? Sino ang mas maganda? Si He Jinsheng. Pero, mas gwapo kaysa sa kanya, mas malambing din. At simula nang makilala kita, parang ang dami kong swerteng dumating. Ang saya na nakilala kita. Eksaktong ganyan ang gusto kong marinig. Kaya. Pwede ba? Huwag kang umalis? Hindi ako alis. Nandito, sasamahan kita. Hindi ako alis. Magandang gabi. Miss Chi. Paano ako nakabalik? Ang bengo naman. Sino ang nagluluto? Geising ka na Zhao Zhao. Kumusta pakiramdam mo? Gusto mo uminom? Ikaw ba ang nagluto nito? Ang bango talaga. Siemper. Ako'y tunay na taga North City. Pagluluto ng sopas. Madali lang. Ang galing mo. Hindi tama. Bakit ka nasa bahay kayo? May isa diyan, pinigilan ako kagabi, ayaw pa alisin. Siya na. Pero, mas gwapo ka, mas malambing ka kaysa sa kanya. At saka, simula nang nakilala kita, parang ang dami kong magandang nangyayari. Ang saya na nakilala kita. Yan talaga ang gusto kong marinig. Kaya. Pwede bang. Huwag kang umalis? Tama nga, ang alak talaga minsan nakakagulo. Adalawa pa. Parehong tao pa ang nakakita. Sige na, huwag nang isipin, kain muna tayo. Tikman mo agad ito. Hindi ko akalain, ang galing mo pala magluto. Ang sarap talaga. Pagkatapos kumain, alis na tayo. Saan tayo pupunta? Sa Trabaho Four Seasons Group. Hindi pwede. Ngayon, papunta kita sa kumpanya. Malalaman agad nila ang pagkakakilanlan ko. Hindi pwede. Bakit hindi pwede? Ikaw ba ang nagimita sa akin magtrabaho sa Four Seasons? Pero di pa lumalabas ang alok. DBA? Pumunta ka man. Wala ka namang magagawa roon. Okay lang naman. Pwede ba akong pumunta sa kumpanya? Tingnan ko lang ang pinakamalaki sa mundo, ang Four Seasons Group. Sakto, gusto ko ring makita ang sikat na presidente ng Four Seasons. Bakit ang galing niya? Mas mataas lang naman ng konti. Mas guapo lang ng mas mayaman lang ng kanti. Wala namang ibang pinagkaiba. Ganun. Mas lalo tuloy akong gustong makita. Hindi pwede. Yumupo ka. Hindi ko ibig sabihin yan. Kahapon uminom ka ng sobrang daming alak. Hindi ka pa lubusang nakareko. Pahinga ka na lang muna ng isang araw. Kahit kailan mo gustong pumunta. Maraming pagkakataon.
Parang pakiramdam ko. May tinatago kang kung ano sa akin. Siyempre, pero hindi pa naman tayo matagal magkakilala. Marami kang hindi alam tungkol sa akin. Pero magkakaroon ka ng oras para makilala ako sa hinaharap. Sino ba ang may gusto nayan? Ate Zhao Zhao, Xiao Yu. Tapo Naange et Corporation. Di ba kakukuha lang ng project nila sa North City? Di pa dapat dumating sa puntong malaking gulo ito. Kakalis KO SA He Group, DBA? Bakit pabagsak na ang He Group? 8 Zhao Zhao. Simula nung umalis ka, parang nabaliw na si Tangke. Araw-araw, binibigyan niya kami ng sandamakmak na trabaho. Kapag di namin nagawa na maayos, sigaw siya. Di niya kami tiniting ng tao. Grabe, sobrang over naman nitong si Tangkek. HMP, dealing over, Hindi man lang siya professional. Wala siyang alam sa datos. Lahat ng gawain sa amin. Sianamon, Gustola Makinabon. Ganito ba si Tankek? Hindi ba siya pinapakialaman ni He Jinsing? Anonamon Ange Pakialamnia. Sia PANG Ange Tumutulon Ket Tankek para Pian Kami. Nakakadiri na lalaki. Talagang ikaw na He Jinsing. Ate Zhao Zhao. Miss na kita. Nasaan ka ngayon? Bakit hindi mo subukan magnegosyo? Susunod kami sa'yo lahat. Ange Galing Monamon Kazi. Sigurado akong magtatagumpay ka rin. Sana yan. Mukhang hindi ko kayo maalagaan. Kailangan magtrabaho sa Four Seasons Group. 4 na panahong grupo. Ange Galing Mo, Ate Zhao. Nasa 4 na panahong grupo ka. Ano ang posisyon mo doon? Si Boss Chi ay may natatanging malakas ang kakayahan sa trabaho. Siya ang punong tagapangasiwa ng proyekto sa Hilaga ng Lungsod. Pangunahing nakikipag-ugnayan sa Hishi Grupo. Tagapangasiwa ng proyekto sa Hilaga ng Lungsod. AKO. Sabi mismo ng Pangulo. Hindi ba ibig sabihin nun? Si At Zhao Zhao na ngayon ang ating kliyente. Ang galing naman. Kagadlok 8 Zhao Zhao. Sa trabaho mo. Ako, magkapatuloy na lang bilang alipin dito sa He Group. Sinasabi ko sa inyo, huwag na kayong manatili sa He Group. Feeling ko, hindi masyadong maasahan ang North City Project na yon. 8 Zhao Zhao. Napansin mo rin na hindi maayos ang proyekto sa North City. Since magpapalit ka ng trabaho, bakit hindi ka sumama sa Four Seasons Group? Pwede bang sumama si Xiao Yu at mga kasama? Siyempre naman. Sa relasyon ko sa presidente, isang salita ang kailangan. At saka sila naman ang hinubog mo, mas kampante ako. Ano? Pwedran ba kung magtrabaho sa Four Seasons Group? Ange Galing. Magre-resign ako ngayon. Sandali lang. Huwag ka munang magmadaling magresag. Ikaw ang huling dahilan kung bakit babagsak ang grupo ng He. Ang bagong boyfriend ni At Zhao ay sobrang astig. Si At Zhao, ang nais lang niya ay mabangkrupt ang grupo ng He. Pero ang bagong boyfriend ni At Zhao, Gusto niyan si Jingsing. hindi na kailanman makabangon. Hindi tama ito. Si He Jinsing ang unang nagtaksil. Karmalan yan sa kanya. Kailangan kong mas magpursige para mapabilis ang proyekto sa North City. Sir He, ang proposal para sa proyekto ng North City. Lahat ay maayos naman. Maganda. Ang proyektong ito sa North City ang pangunahing proyekto ng kumpanya. Magaling ang ipinapakita mo, kitang-kita ang kakayahan mo. Hijapanayada Kumpara K. Chi Zhao. Sa trabaho lang BA? Pero sa Tinjin Keo naman. Magaling din ako sa ibang bagay, di ba? Bossy, may problema. Huwag masyadong aligaga. Ayusin mo ang sarili mo. Boss He, yung proyekto sa Hilaga ng Lungsod, nagka-problema na. Anong sinabi mo?
Ano bang pinagsasabi mo? Hindi ba maayos at tuloy-tuloy yung proyekto sa Hilaga? Bakit bigla na lang nagkakagulo? Sa totoo lang, hindi mismo yung proyekto sa Hilaga ang problema. Ang problema ay yung cash flow ng kumpanya, hindi na kaya masuportahan yung proyekto. Bakit parang ang laki ng butas natin? Nung nakuha ko ang kasunduan, sinabi ko na agad na lampas na ito sa kaya nating tanggapin. Pero sabi ni Boss Tang, walang problema. Ang ating pondo, tuluyan ng. Anong sabi mo? Ordinaryong empleyado, wala kayong kakayahan. Gayon, sinisisi niyo pa ako. Hindi po. Ang ibig kong sabihin, tama na. Ano ba itong ingay na to? Alam na OBA? Para sa proyekto sa Hilaga ng ipinuhunan ng mga ang lahat. Ngayon, kahit ano pa ang gasto, kailangan maayos ang kawalan na ito. Pero, ganito kalaking kawalan. Kahit 3 hipa, hindi may tatama. Naiintindihan ko na. Kaya ngayon, sinusubukan maghanap ng solusyon. Pero, kung gusto mong ayusin ang problemang ito, kailangan lang itigil ang proyektong ito. Ginunge. Sa tutulan? May isa pa akong paan. Kami ni Ginoong He, wala na magagawa. Ikaw na manggagawa lang sa ibaba, kumakain lang ng sweldo. Anong paraan ang meron ka? Kababaang babae. Hindi magtatagal ang kasyahan mo. Senalile. Hayaan mo siyang magsalita. Kahit na ang proyekto sa Hilaga ng Bayan ay hindi kayang akuin ng pamilya He. Pwede namang makipagtulungan sa iba pang kumpanyang malapit sa mga He, di ba? Makipagdulungan sa ibang kumpanya. ONG. Mag-organisa ng partnership meeting. Imbitahin ang ibang Magsama-sama sa pag-invest. Ganitong paraan, maaring punuan ang kakulangan. Ganito. kahit bawasan NG County. Pero, Ano ba ang sinasabi mo? Bawasan ang kita. Hindi tama yan. Ama ang sinabi ni Tsiuyu. Ang issue ngayon ay hindi kung magano ang kita ng proyekto sa North City, kundi kung maayos itong matatapos. Kahit kalahati ng kita ang bawasan. Ang He Group ay kumikita ng netong 50 bilyon taon-taon. Ito, talagang matalino si Hizong. Xiaoyu, magaling ang pagpapakita mo ngayon. Sa katapusan ng taon, bibigay kita ng promosyon. Saish, umalis ka na. Kiki. Makipag-ugnayan ka sa ibang kumpanya. Imbitahin mo silang dumalo sa pagpaplano ko ng conference. Oi, 8 Zhao Zhao. Ama si He Jinsing, pumayag siya sa pagtutulungan. Handa ng kumilos kahit kailan. Mukhang nahuli na ang huli. Hello, Ginoong Wong. Plano kong magdaos ng pagtitipon para sa gusto kong imbitahan ang inyong kumpanya na sumali. Ew. Ginoong Sai, ang proyekto, netong kita ay 100 bilyon. Kumpanya nyo ay kikita ng 10 bilyon. 3 araw ang pagtitipon. Mr. Jiang, kitikit tayo sa oras na yun ha? Mr. He, ano ang sabi ng mga business partners? Nakipag-ugnayan sa 7 kumpanya, umayag makipag-partner. Dadalo rin sila sa partnership meeting. Ang problema sa cash flow na solusyonan na. Ang galing naman. Hindi ba naniniwala sa He Corporation? Ang He Corporation namin, nakatalaga kang magtagumpay. Ano ka madadala ng ganitong simpleng problema? Hintayin mo ang pulong ng mga mamumuhunan sa loob ng 3 araw. Seasonal General. Sinunod na namin ang iyong utos. Pumayak kay He Jinsing na sumali sa pulong ng kooperasyon at nagbigay ng pondo. Salamat sa pakikipagtulungan ng Kaya, paano mo gusto naming tumulong sa mga susunod na hakbang, General?
Walang dapat kabahan. Kailangan ko lang kayong magpatuloy sa pagsali sa kooperatiba. At magpatuloy kayong mamuhunan, okay na. Pagkatapos. Pagkatapos, Pwede niyong hawakan ang pondo, huwag munang ibigay. hanggang sa ang Hay Group, Tuluyang mawasak. Iwan ko kung anong kamalasan ang tumama sa E-Group. Paano napasok sa gulo sa Four Seasons Group na ganyang malaking kumpanya? siyempre naman, Hindi ko hahayaang magtrabaho kayo ng walang bayad. Kapag tuluyang bumagsak ang grupo ni He, ang proyekto sa South City ay mapupunta sa inyo. ang kita, Hindi bababa sa 50 bilyon. Wala nang ibang sasabihin dito. Ipirmahan ko na. Pirma? Ako rin, pipirmahan ko na. ang gabi na nagtatrabaho ka pa. Pekit ka, Anito? Yung proyekto sa Hilaga ng Lungsod, ang laki nun. Ayoko naman na papasok ko sa kumpanya. Sirain ko agad ang proyekto. Kaya di ako opisyal na nagtatrabaho. Nag-aral muna, AKO. Napadon lang ako. Kain muna tayo. Salamat. Kamusta? Ang saap nito. Siyempre, ako mismo ang nagluto niyan. Ay na pala. Sabi ng boss namin, nayabisuhan na lahat ng mga kumpanya. Pwede na nating simulan ang plano ayon sa schedule. Ha? Naku, dapat salamat sa boss ninyo. Salamat, Wala yun, huwag kang mahiya. Ikaw ang huwag mahiya. hindi. Ang aming presidente, walang anuman. Pagdating ng oras, panoorin na lang natin ang palabas. Hindi. Sa pulong na pakikipagtulungan 3 araw, sasama rin ako. Tagapamahala na Hilagang Lungsod. Dadaluhan ko ito. Sasama ka rin. Si Hijingsing ay napakaingat at maingat. Kung ang pondo ay hindi dumarating, magdududa siya. Kaya, kailangan kong magpasigla sa kanya. Naku, Mga bossing, salamat sa paghihintay. Maligayang pagdating sa ating meeting para sa pagkakaisa. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Sabihan niyo lang. Magkano ang puhunan pa sa proyekto sa Hilaga ng Bayan? At magkano ang kikitain natin dito? Si G. Wong, laging diretsahan talaga. Sasabihin ko na diretso, ang proyekto sa pagkakataong ito. Sana mag-invest kayo ng 10 bilyon. Siyempre, ang pamunahing pondo ay mula sa aming He-Group. Ang huling kita ninyo, hindi magiging kaunti, sa pinakamababa. Ito ay pagkakataon na makipagtulungan sa Four Seasons Group. Ano ba ang 10 bilyon? Ang Wang Group na ang bahala. Ang amin pamilyang Chi ay kasali rin. Maraming salamat sa tiwala ng mga boss. Huwag mag-alala kapag nagtagumpay. Pamilyang He magbibigay ng bahagi ng kita. Tara, Coco. Para sa inyo, mga boss. Pero ang aming pamilyang Wang ay may konting problema sa pundo kamakailan. Ay tong pundo. Baka kailangan Bago makuha. Ay, Ganon din naman sa pamilya namin, ang mga si. hindi. Ang pondo, makakarating lang pagkaraan ng ilang panahon. Ang mga He, matagal nang nalulugmo. Niloloko nayo, BA, hoy hoy hoy, Gino ang He. Huwag kang magmadali. Bagamat ang pundo namin dating papagkatapos ng kaunting panahon, pwede kang mag-loan sa bangko para mapunan ang kakulangan na yan. Mangutang, kung hihiram ako ng ganito kalaking pera sa bangko, ano kung hindi ko mabayaran? Naku, ang sabi niyo naman.
May pasa ang pondo sa account ng He Group bago magdui ang loan. Ayos na yun, walang problema. Tapos ka na. Hindi pwede. Paano kung may pondong hindi dumating? Eh di parang tinapon ko ang sarili ko sa panganib. Magtiwala sa kredibilidad nila. Mas mabuti itigil ang proyekto sa walang problema. Mawawalan lang ng ilang taon ang kumpanya. Oy! Ang saya rito ah. Nandito kayong lahat. Chi Zhao, anong ginagawa mo rito? Chi Zhao, bakit ka nandito? Narinig ko na naputo ang funding na He Company. Kaya gusto kong makita kung paano mo ayusin ang problema sa proyekto sa North City. Kishaw, hindi ka nakasapi ng pamilya he. Huwag ka nang makialam. At tungkol sa pondo, nakaisip na si He ng solusyon. Oh. Naresolve na. Tama. Napagkasunduan ko na sa mga big boss ang proyekto sa hilaga ng lungsod. Siguradong walang palya. Ganon ba? Sayang naman talaga. Gusto mo pa bang manood ng katatawanan ng pamilya namin? Pakilawa. Chi Zhao, pwede sana tayong maging masayang mag-asawa. Ganito na lang. Basta magpakambakale. Pui pa kitang patawarin. Pero simulan ngayon. Huwag makialam sa amin ni Coco. Maging mabuting asawa't ina na lang. Kung ba't okay naman yun? Mabuting asawa't ina. Nakakatawa talaga. Pumunta ako dito para sabihin sa'yo. Nang gayon, ang kabuwang namamahala sa proyekto sa hilaga ng lungsod. AKO. AKO na. Anong sinabi mo? Ikaw ang namamahala sa proyekto ng hilaga ng lungsod. Imposible, Jan. Paanong mangyayari yon? Anong karapatan? Si Chi Zhao ay nawala na sa posisyon bilang asawa ng si. Hindi ba lalo siyang pero mas lalo pang tumataas? Bakit? Molly, ang card ay ginawa ng Four Seasons Group. Espesyal ang materials. Hindi ito pek. Hindi ka pa naman bilag. Pumunta ako dito para sabihin sa'yo, kung hindi maayos na malulutas ang proyekto sa hilaga ng lungsod, may malaking kabayaran kayong kaharapin. Napakamahal na halaga. Baka mag-injury o bali lang. Kung grave. Wala nang mapaglilibingan. He jinxing. Kilala mo ako. Dapat sa salita. Ginagawa ang sinabi. Kitsao, wag mo akong guluhin sa proyektong ito. Huwag kang mag-alala. Proyekto sa norte ng lungsod ang una kong proyekto sa SK na 4 na panahon. Ayaw kong mabigo ito. He jinxing. Ang larong ito ay naset na para sa'yo. Ikaw. Huwag mo akong bibigin. Jinxing. Ngayon niya si Kitsao ang boss natin. Anong gagawin natin? Hindi kaya niya tayo sisirain ng patago. Huwag kang mag-alala. Hindi ganun, SI, Chi Zhao. Pero, Pero ano? Zhao Zhao, pumapayag ka bang mapakasal sa akin? Ooh. Zhao Zhao. Ako, si He Jinsing, nangangako. Sa buhay na ito, ikaw lang ang babaeng mamahalin ko. Tandaan mo ang sinabi mong gayon. Ang kasal ko, hindi pwedeng magkaroon kahit kaunting pagkakamali. Kung dumating ang araw, na talagang mangahas kang ipagkanulo ang pagmamahalan natin, hihiwalayan kita. At bibigyan kita ng isang sorpresang hindi mo kailanman makakalimutan. Siya ay hindi matatagalan ang Molly. Sa lahat ng ginagawa, ang sinabi ang ginagawa. Kung ang proyekto sa North City ay magkakaproblema, siguradong hahanap ng paraan para gantihan tayo. Anong gagawin natin? Jinxing, mag-isip ka ng solusyon. Kaya. Ang proyekto sa Hilaga ay hindi pwedeng huminto. Pero, saan manggagaling ang pera? Kailangan sundin ang sinabi ni Ginoong Wong. Umutang sa bangko. Pero, magkano ba ang kayang utangin ng isang tao?
Baka maliit lang ang kayang utangin ng isang tao. Pero paano kung ipangsangla ko ang buong kumpanya ng Hi? Bakit? Bakit ang bigat ng pakiramdam ko? Sir He, malapit nang matapos ang proyekto sa Hilaga ng Lungsod. Tataas na tayo. Pero bakit? Malapit matapos ang proyekto. Ang Hi Group ay papalakas na. Bakit parang may kulang pa rin sa loob ko? Nathan S.I. Xiaoyu, tawagin mo siya. Bakit mo biglang hinanap si Fiaoyu? Tungkol sa kooperasyon at sa pagpapautang, may nararamdaman akong kakaiba. Parang may nagmamanyobra. Si Xiaoyu ang napasimuno nito, hanapin mo siya. Kakazapin kayo siya. Gayon, ang lahat ay maayos na. Anong mali ang sinasabi mo? Huli ka na. Nag-resign na SI Xiaoyu. Ano? Umalis na si Xiaoyu. Oo nga. Siya mismo ang nag-resign. Nag-resign siya malapit nang magtagumpay ang proyekto. Tanggi talaga yun. Hindi naman. Pumiyag ka naman. Una. Mas kaunti ang maghahati ng biyaya. Mas marami tayong makukuha. Ikaw. Gayon ang araw ng pag-overdue ng utang. Nasaan ang pondo? Naipadala na ba ng mga boss ang pondo? Hindi pa. Pero sinabi nila, siguradong darating ito na Yonggara. Hello, Mr. Wong. Hello, Mr. He. Nandito ka ba para humingi ng pera? Unaman. Darating ba ang pondo ngayong araw? Tata nandiyan kita. Hijin Shing. Sasabihin ko na lang sa'yo ng diretsahan. Pero ang gusto mo? Mangrap ka nale. Wong General. Hindi ba napag-usapan dati? Dapat pumasok ang pera. Anong nangyayari? He Jinsing, sasabihin ko na lang ng diretsahan. Hindi kumpanya namin ang Wong, pati ang ibang mga kumpanya. Hindi ka makakakuha ni isang sentimos. Ano bang ibig sabihin nyo? Huwag akong sisihin kung di kita tinulungan. Zinobea kazi yang. Yung di mo dapat inaway. Yung di dapat inaway, Sino? Sikit sa Obia. Emali na project leader lang yan. Anong magagawa niya? Mali ka. Iba ang taong na-offend mo. Sino? Ang presidente ng Four Seasons. Seasons, makingat, S.A. Zalita. Anong nangyari sa'yo, Jinfing? Bakit ang sama ng itsura mo? Yung lalaking nasa tabi ni Chizao. Siya ang presidente ng Four Seasons Group. Ano? Sabi kayo na, simula pa lang ng proyekto. Hanggang sa mga susunod na pakikipagtulungan at papaunta sa susunod na pag-aalo. Lahat ng hakbang natin parang may nagtuturo sa atin. Hakbang-hakbang papunta sa bangin. Kaya, ang tagumpay ng pamilyahe. Lahat ito ay bahagi ng plano ng iba. Ang pamilyahi. Simula ngayon. Wala nang pamilyahi. Ito. Ginoong He Jinshing. Ngayon ang takdang araw ng inyong overdue na utang. Pakiusap, magbayad agad. Ang bilis nilang kumilos. Gusto ba talaga nila akong itulak sa kawalan? Ginoong He, dati kayong umutang sa amin ng pinakamataas na interes na halaga ng 50 bilyong yuan. Ngayon ang takdang araw ng pagbabayad. Pakiusap, magbayad na agad. Hindi ko kayang bayaran ang pera.
Ano po ang ibig sabihin ni Ginoong He? Gusto mo bang maging takas? Kung possible lang sana. Ayoko rin naman ng ganitong kahihiyan. Dahil sa laki ng iyong inutang, gagamitin ng bangko ang legal na proseso laban sa iyo. Tungkol naman sa e-group, ito'y magiging ari-arian ng Estado. Anggapin ang pagkatalo. Sa laban na ito, wala kang panalo. Si Coco lang. Wala siyang kasalanan. Siya lang ang may kagagawan nito. Hulihin niyo siya, huwag ako. Kasama rin si MS Tang sa insidenteng ito. Hindi lang siya nagnakaw na milyon-milyon sa proyektong ito, kundi nag-evade din ng buwis. Hindi siya makakataka. Dalhin yan pababa. Zhao Zhao. Zhao Zhao. Ikaw ang laging nasa plano. Ikaw ba ang naghain sa akin? He Jianxing. Buong buhay mo, ang taas ng tingin mo sa sarili mo. Naisip mo bang darating sa ganitong araw? Alam kayo naman. Pero lahat ng ito, kasalanan ko. Ang narating kong ganitong kalagayan. Kasalanan ko rin. Kung bibigyan ng pagkakataon, pipiliin ko pa rin na sa tabi mo ako. Ikaw pa rin ang lumalampas ng linya kay Tangke. He Jianxing. Ganito ka talaga ka makasarili. Kahit gaano pa karami ang makuha mo, hindi ka pa rin natututo maging kontento. Kijao. Ikaw talagang walang kwentang tao, niloko mo ako. Pati ang proyekto sa hilaga ng lungsod. Pwede mo naman senong mayos agad. Pero sobrang sakim ka. Ang lahat ng ito, kasalanan mo mismo. Kasalanan kayo. Pasensya na. Hindi na kailangan. Huli na ang paghingi ng tawad. He Jianxing. Kahit paano, mag-asawa pa rin tayo. Naway sa loob ng kulungan. Manatili ka pa rin ganito, kampanteng-kampante. Sa wakas, natapos na ang lahat. Oo nga. Natapos na. Tapos na kami ni Ho. Pero tayo, hindi pa tapos. Teo? Ano pa bang meron sa huwag mong sabihin. Tungkol to sa bata. Kailan mo balak sabihin sa akin ang totoo mong pagkatao? Ang presidente ng Four Seasons Group. Presidente Season. Ang presidente ng Four Seasons Group. Presidente Season. Ha, paano mo nahulaan? Kailangan pa bang hulaan? Halos ikintal mo na sa mukha mo ang "ako ang presidente" na 4 na salita. Mukhang hindi pa rin sapat ang pagiging low-key ko. Kayo mga lalaki, puro kasinungalingan. Wala talagang matinong tao. Teka lang. Kahit totoo o hindi ang sinasabi ko. Pero, lahat ng ginawa ko, totoo ang bawat isa. Ganon din ang pagmamahal ko sa'yo. Gaya ng isang diamante, walang katulad. Sige, magtitiwala ako sa'yo ngayon. Nayon lang.